selebrasyon ng holiday season. TNT Tomorrow's News Tonight. Umabot naman sa 15 kaso ng indiscriminate firing ang naitala ng PNP sa buong holiday season. Ayon po sa PNP, 4 dito ang kinasangkutan mismo ng mga kapulisan, kabilang po ang isang Police Master Sergeant, isang Police Senior Master Sergeant at 2 patrolman. Mula sa nabanggit na bilang, tig-2 ang mula sa Ilocos Sur at Iloilo, habang tig-1 naman sa Isabela, Benguet, Manila, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Parañaque, Cagayan de Oro, maging sa Negros Occidental, Catanduanes at Batangas. 14 naman ang naresto ng otoridad habang 3 pa ang pinaganap, kabilang po ang isa sa mga pulis. Una pong nagbabala si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga masasangkot na pulis at maaari itong humantong sa kanilang dismissal. Ipinag-utos naman ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang paggulong ng dismissal proceedings laban sa 4 na pulis na sangkot nga po sa pagpapaputok ng baril nitong holiday season. Binanggit ni Nartates na binadisarmahan na niya sa Western Visayas, Caraga at NCRPO directors ang mga dawit nilang tauhan. Kabilang dito ang isang Police Master Sergeant, isang Police Senior Master Sergeant, 2 patrolman, kung saan isa ang nananatiling at large. Nagpapatuloy pa ang follow-up operation laban sa nabanggit na bagitong pulis na sangkot sa insidente ng indiscriminate firing sa Cagayan de Oro City. Nauna nang nagbabala ng one-strike policy si Nartates sa mga tauhang hindi tatalima sa utos na huwag gamitin sa walang habas na pagpapaputok ang kanilang service firearm. Humaharap ang mga pulis hindi lamang sa posibilidad ng pagkakasibak sa National Police Service sakaling lumitaw sa investigasyon na sila ay guilty, kundi maging sa pagkakabilanggo dahil sa kasong kriminal. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, pumalo po sa 76 na mga insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong bansa nitong pagsalubong sa bagong taon. Dito lamang po sa National Capital Region, umabot po sa 46 na insidente ng sunog ang naitala ng BFP. Ayon po sa BFP National Capital Region, 16 na po sa mga ito'y dahil naman sa mga paputok. Lahat naman na ito'y mabilis na nakontrol at napula sa pagtutulungan ng mga bumbero, mga fire volunteer at mga residente. Samantala, iniulat naman ng ahensya na umabot sa may 3,565 sunog ang naitala sa buong NCR nitong nagdaang 2025. Bawal nang dumaan ang mga e-bike at e-trike sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula po ngayong araw. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office, kabilang dito ang kahabaan ng EDSA, C5 Road, Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes sa may South Luzon Expressway. Sa nabanggit na kalsada muna magfo-focus ang LTO habang hinihintay ang joint guideline ng Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, ang naman ito ng iba pang mga kalsada na hindi maaaring daanan ng mga light electric vehicle sa pangunahing lansangan sa loob at labas ng Metro Manila. Binigyan din nila Kanilaw na ang kautusan na ito ay para sa kaligtasan ng nakararami dahil sa mga major thoroughfares ay idinisenyo para sa mga malalaki at mabibilis na sasakyan at hindi sakop para sa mga e-bike at e-trike. TNT Tomorrow's News Tonight. Umabot naman sa halos 1 milyong pasahero kada araw ang naitala daw po sa mga paliparan sa bansa nito pong Kapaskuhan. Ayon po sa PNP Aviation Security Group, pumalo sa may 160,000 hanggang 170,000 na mga mananakay kada araw ang dumaan sa NAIA pa lamang. Sa kabila ng dagsa ng mga pasero, idineklara ng ABSE Group na naging mapayapa naman at ligtas ang naging paglalakbay ng mga Pilipino, lalo po sa mga malalaking paliparan sa bansa.
Matagumpay din ang implementasyon ng Ligtas Paskuhan 2025 na resulta daw po ng heightened security posture, intelligence-driven operations at pinaigting na interagency coordination. Samantala, mahigit 2.7 milyong pasahero ang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula December 19 hanggang nitong bagong taon. Mababa pa ito sa halos 300,000 kumpara sa mahigit na 3 milyong inaasahan hanggang sa January 5. Ayon po sa kay Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations Director ng terminal, mahigit 105,000 na ang bumuhos na mananakay ngayong araw. Sa weekend hanggang sa Lunes, inaasahan pong dadagsa pa rin ang mga biyahero sa PITX, particular sa mga uuwi mula sa kani-kanilang mga lalawigan at luluwas naman din dito sa Metro Manila. Ilang biyahe na mula pa Bicol o mula Bicol pa Metro Manila via PITX ang fully booked o punuan na sa mga nabanggit na petsa. Kabilang po ang mga biyahe ng Philtranco, Amihan at Superlines. Ilan sa mga bus company ang nagbigay ng pagsisiguro na madaragdagan ang mga bus upang ma-accommodate ang mga chance passenger o walk-in nating mga kababayan mula sa mga lalawigan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinatitiyak naman ng LTFRB ang roadworthiness ng mga pampublikong mga sakyan, partikular po ng mga unit ho ng mga bumibiyahing bus. Ito po'y dahil naman sinasang bugso ng milyong-milyong pasahero na babalik at uuwi na po si iba't ibang probinsya ngayon pong weekend. Pinatasan naman ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang lahat ng mga regional directors na magsagawa ng inspeksyon sa mga sasakyan para matiyak na pong kaligtasan ng bawat isa. Dagdag pa ni Mendoza, gagawin itong random at surprise inspection para daw masiguro na nag-comply o sumunod po ang mga bus company at transport operators. Kapansin-pansin din na mas marami ang mga umuuwi ng probinsya palabas ng Metro Manila na mga nagbakasyon sa lungsod. Samantala, nagpaalala naman ng LTFRB sa mga pasahero na mag-ingat at sundin ang mga patakaran sa kaligtasan sa paglalakbay. Tinataya naman na babagsak pa sa mas mababa sa 7.5 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi po ng bansa ngayong Enero o amihan season. Ayon kay Annalisa Solis, Chief ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, kabilang sa inaasahang makararanas po ng matinding taglamig ang Cordillera Administrative Region. Batay sa record na itala sa 6.3 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kasaysayan ng ating bansa na naramdaman sa Baguio City noong 1961. Samantala, ang lowest temperature na sa nakalipas na taon ay naitakda naman sa 9.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Abay, dumagsa na po ngayon pong kauna-unahang Biyernes ng taon ang mga deboto po ng Poong Itim na Nazareno dyan po sa Quiapo, Maynila. Ano po? At maging sa iba pang mga simbahan at mga lugar sambahan ay marami rin pong mga nagtungo sa mga lugar na yan ngayon pong kanunahang Biyernes ng taong 2026. Samantala naman, yun daw pong suspect na nagpasabog po ng granada sa isang New Year's Eve street party sa Cotabato, abay patay sa operasyon ho ng mga pulis. Dalawa namang Korean national abay pumuga po mula sa detention cell ng Bureau of Immigration. Sabi pong TNT Global News, 16 years old na Italian golfer abay unang nakilalang biktima. Nako, sa isang sunog sa isang ski bar sa Switzerland. At sa showbiz, Miss Maha Salvador, Rambo Nunez, ibinahagi daw po sa publiko ang kanilang ang first picture ng kanilang chikiting. Pilipinas ang oras, alas 9:24 ng gabi.